Kamusta at maligayang pagdating o kamusta und welcome sa Wien Hauptbahnhof, sentral ng Vienna. Ngayon, pupunta tayo sa Munich sakay ng Railjet, ang pangunahing inner-city train ng Austria. Magbibiyahe tayo sa business class para malaman kung sulit ang dagdag bayad o mas okay magtipid sa economy. Pangalawa, nagsisimula ang ating biyahe ng maaga dito sa Wien Hauptbahnhof. Binuksan noong 2013 at natapos noong 2015 ang Vienna Central Station ay makabagong disenyo ng Relais sa Europa. Ang istasyon ay may 12 na plataporma sa ibabaw ng lupa na nagsisilbi sa mga regional, panloob na lungsod at high-speed na tren kasama ang mga karagdagang relais para sa paglo-load ng sasakyan at mga tram at ang uban sa ibaba. Araw-araw, halos 268,000 pasahero ang dumadaan sa istasyon, dahilan kaya ito ang pinakaabalang tren istasyon sa Austria. Narating namin ang bulwagan sa hilagang dulo ng istasyon. Ang kahanga-hangang lugar na ito ay tahanan ng maraming tindahan at kainan, mga serbisyo sa pagbili ng tiket, at koneksyon sa uban at mga linya ng tram sa ibaba. Ang paglalakbay sa business class ay may ilang dagdag na benepisyo, at ang una rito ay maaari nang magamit bago pa man umalis. Ang istasyon na lounge. Ang lounge dito sa Vienna ay matatagpuan sa ikalawang palapag ng pangunahing departure hall. Malambot ang ilaw, komportable ang upuan, at tahimik ang lounge na parang kalmadong bula sa ibabaw ng istasyon. May maraming upuan, soft drinks, merienda, at mga pagpipilian sa almusal. Magandang lugar ito para magpahinga, mag-relax, o magtrabaho bago umalis. Kahit simpleng benepisyo lang, malaki ang tulong nito para mas magaan at relaxed ang simula ng biyahe. Kailangan pa nating sumakay ng tren. Pagbaba sa concourse, sinundan namin ang mga palatandaan sa track 8 at umakyat sa platform. Handa na at naghihintay sa amin ang Railjet Express train, 260. Binubuo ngayon ang tren ng 2 Siemens Piaggio Railjet train sets na pinapatakbo ng 2 Siemens Taurus locomotives. Bawat train set ay may 7 bagon, 4 na economy, isa para sa restaurant, isa para sa first class, at isa na kombinasyon ng first at business class. Kahit may 2 set ang tren, isa lang ang papuntang Munich at isa sa Bregenz. Biyahe ngayon sa bagon 27, upuan 51. Pag-akyat namin, inilagay ang bag at pumunta sa likod ng bagon. Ang business class ay may 3 compartment na may tig-3 upuan at 2 solong upuan sa dulo ng bagon. Ang upuan 51 ay isang solong upuan. Nagbibigay ng pribado at eksklusibong karanasan ang mga compartment. Kaya ito ang pinakakapanapanabik sa business class. May 3 upuan kada compartment na magkakaibang direksyon, kaya may sapat na espasyo para mag-inat nang hindi nagbabanggaan ang mga siko. Titingnan natin ang mga upuan dito mamaya. Pero ngayon ay oras na para gumalaw. Sumasakay na ang huling mga pasahero, nagsasara ang mga pinto at umaalis na ang tren 260 mula sa Vienna. Habang paalis ng Vienna, suriin natin ang ruta papuntang Munich. Magsisimula tayong maglakbay pakanluran mula Wien at lilipat agad sa Westbahn, ang pangunahing high-speed rail ng Austria. Bumibilis ang tren hanggang 250 kph, dumadaan sa Zenkpolten at sinusundan ang Danube papuntang Linz. Pagkatapos, ang mga relais ay tutungo sa timog kanluran. Habang papunta tayo sa paanan ng Alps sa itaas na Austria, ang mga patag na sakahan ay nagiging mga burol. Habang papalapit sa Salzburg at matapos ang hintuan doon, tatawid tayo sa Alemanya, dumadaan sa paikot-ikot na relais ng Bavaria papuntang Munich. Aabutin natin ang kabuoang 455 kilometro sa biyahe natin ngayon, na may oras ng paglalakbay na 3 oras at 56 na minuto. Bumabati ang business class attendant pagkatapos umalis at may kasamang welcome drink ang ticket natin. Pinili ko ang cappuccino, pero may iba pang pagpipilian. Madaling makuha ng business class ang lounge access
at welcome drink na benepisyo. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang upuan. Napakalalaki ng mga upuan sa business class. May leather na takip at napakaraming espasyo. Maluwag ang legroom sa bawat upuan. Kahit 191 sentimetro ang taas ko, hindi ako nasikipan. May maliit na mesa sa tabi ng bawat upuan kung saan nakapatong ang menu at magasin. At sa ilalim nito ay ang European outlet. May tray table sa armrest at maliit na ilaw sa balikat para sa workspace. Ang mga upuan mismo ay sobrang komportable, napakakapal ng padding at may adjustable na winged headrest at magagandang opsyon para i-adjust. Hindi lang naiuurong ang bawat upuan, may leg rest din kaya nagiging parang lounge chair mula upright na posisyon. May storage sa taas ng upuan at mas malaking lagayan ng bagahe sa dulo ng bawat bagon. Maganda lahat, pero magkano ito? Kailangang bumili ng first class ticket at business class upgrade para makapag-book ng business class. Nagkakahalaga ng €49 at 30 sentimo ang first class ticket ko mula Vienna papuntang Munich. Flat rate na €20 ang business class upgrade, kaya mas sulit ito para sa mga mahahabang biyahe. Ang tanawin sa labas ay naging tuloy-tuloy na ritmo ng mga bukirin at maliliit na bayan, habang ang aming railjet ay dumadaan sa kanayunan ng Austria sa bilis na 250 kilometro kada oras. May kasamang welcome drink sa business class upgrade, ngunit walang libreng dagdag na pagkain. Nagbibigay ito ng cafe service sa upuan mo. At matapos kong tingnan ang menu, pinili ko ang Kaiser breakfast at isa pang cappuccino. Mabilis dumating ang pagkain namin. Hindi man ito ang pinakamahusay na almusal, ayos lang. Sulit kaya ang €14? Malamang hindi. Habang nag-e-enjoy kami ng aming almusal, pwede kaming kumonekta sa libreng wifi sa loob ng tren at manood ng libreng palabas o mag-browse sa internet. Madali lang kumonekta sa network at mabilis ang internet speed, umaabot ng 2,500 at 16 megabits per second ang download. Nagsisimula nang bumagal ang aming tren mula sa high-speed lines habang papalapit kami sa Salzburg at nagsisimula nang lumitaw ang mga industrial complex sa paligid namin. Pagpasok namin sa lungsod, huminto ang tren sa istasyon matapos ilang minuto. Salzburg ang matagal naming hintuan ng tren. Dito naghihiwalay ang dalawang set ng tren. Ang isa ay papuntang Munich at ang isa naman ay papuntang Bregenz. May ilang minuto kami para bumaba ng tren at huminga ng sariwang hangin. Talagang sapat lang ang oras para makalabas at makalakad sandali sa platform bago muling sumakay para magpatuloy pa kanluran papuntang Munich. Habang nakatayo tayo, silipin natin ang loob ng ating Railjet Express. Sa likod ng business class ay ang first class. Pinapatakbo ito sa 2x1 na ayos na may halo ng mesa at karaniwang upuan, mas maluwag ang legroom at may saksakan sa bawat upuan. Karaniwan lang ito para sa first class sa inner city, pero sapat na ang ginhawa para sa 4 na oras na biyahe. Ang mga banyo sa Railjet ay matatagpuan sa mga vestibule sa pagitan ng mga bagon. May 2 banyo bawat bagon at may accessible na pasilidad sa bagon 5. Pagpasok, makikita ang maliit at maaliwalas na palikuran sa isang gilid at inidoro na may lababo at salamin sa kabila. Maayos at malinis ang buong biyahe. Nasa gitna ng unang at ikalawang klase ang restaurant car. Nag-aalok ang kotse ng iba't ibang pagkain, merienda, at inumin na pwedeng i-order mula sa business class seat. May ilang mesa dito kung gusto mong umupo, kumain, at magkwentuhan. Matatagpuan ang second class sa mga kotse, 4 hanggang 7, at pinapatakbo ito sa 2x2 na ayos. Ang mga upuan ay tulad ng inaasahan mo sa isang inner city na tren. Maayos ang legroom,
may tray tables, at kaunting recline. Pero kung ano ang kulang nila sa ginhawa, binabawi naman nila sa pagiging abot kaya. Gaano kaabot kaya? Karaniwang nagsisimula sa 26 euro ang second class ticket mula Vienna papuntang Munich. Sulit ba ang business class matapos ang lahat? Suriin natin. Sa biyahe na di lalampas ng 1 oras, okay na ang second class. Komportable at mabilis ito, kadalasan pinakasulit. Kung kaunti lang ang diferensya ng presyo, pwede kang mag first class, pero mas mabuting tipirin ang pera at mag-enjoy sa pupuntahan mo. Pero kapag humaba na ang biyahe, sabihin na nating lagpas 2 oras, doon na nagsisimula maging interesante ang lahat. Mas mainam ng laktawan ang first class at dumiretso sa business class. Oo, maganda ang mga benepisyo tulad ng lounge access bago umalis at welcome drink, pero ang tunay na halaga ay nasa mga upuan. Mas komportable at mas maluwag ang mga ito kaysa sa first class, at ang mas tahimik at pribadong kapaligiran ay mas nagpapasarap pa ng biyahe. Kaya naman, sulit na ang 20 euro na business class upgrade para sa halos 4 na oras na biyahe mula Vienna papuntang Munich. Gusto ko pa sanang manatili sa tren, pero kailangan nang tapusin ang biyahe. Unti-unti nang lumilitaw ang ICE high-speed train at Munich S-Bahn, at sasalubong na ang mga platform ng Munich Hauptbahnhof sa dulo ng linya. Pagbaba natin, binibigkas natin ang huling paalam sa ating tren at bumabati ng hello sa isa sa mga bagong henerasyon ng tren ng Railjet. Ang siyam na bagong tren ay may mas mataas na kapasidad, modernong interior, mas magandang konektibidad at accessibility. Narinig ko na hindi raw kasing komportable ang bagong business class na upuan kumpara sa luma. Wala na ang mga cabin na may 3 at solo na upuan, pinalitan ito ng cabin na may 4 na upuan sa first class na bagon. Ngayon, hindi lang ang mga bagong tren ang nagkakaroon ng bagong interior. Ina-upgrade ang mga lumang Railjet na tren para tumugma sa bagong henerasyon na may halos parehong interior design. Ngunit dahil tapos na ang ating biyahe, maaari na tayong bumaba sa mga plataporma, lampasan ang mga Intercity Express na high-speed na tren at pumasok sa Munich Hauptbahnhof, kung saan tatapusin natin ang video para sa araw na ito. Sana nagustuhan ninyo ang biyahe natin sa business class ng Railjet. Kamangha-mangha ang mga upuang iyon at perpektong upgrade na sa halagang 20 euro. Sa susunod na linggo, pupunta tayo sa Stockholm para sumakay sa Malartog. Ang napakagandang tagapagbigay ng Regional Rail ng Stockholm, ang Malartog, ay nagpapatakbo ng magagandang fleet ng Stadler Emus na may ilan sa pinakamagagandang interior na makikita mo. Pero ibig bang sabihin ng magagandang tren ay maganda rin ang serbisyo? Abangan sa susunod na linggo para malaman. Kung bago ka dito, ma-appreciate ko yon. Kung pipindutin mo ang subscribe button sa ibaba, libre lang ito at talagang nakakatulong para masuportahan ang channel. Gusto kong magbigay ng malaking pasasalamat at shoutout sa aking mga tapat na patron at miyembro. Kahanga-hanga kayo at labis kong pinahahalagahan ang inyong kabutihang loob. Kung gusto ninyong dalawa na mailagay ang pangalan ninyo sa video o gusto lang suportahan ang channel sa iba't ibang paraan, pumunta lang kayo sa mga link sa ibaba ng deskripsyon. Sige, yun lang muna para ngayon. Salamat sa pagsama, magkita tayo ulit.